urban environment are increasingly vulnerable to natural hazards due to population density, infrastructures, concentration, and socio-economic disparities. Vulnerability is shaped by a person's or group ability to anticipate, cope, and recovery from hazard. So, ang urban vulnerability is mao na ang syudad o lugar is mas dali daw maapektuhan sa natural hazard nga katalagman tungod kay daghan tao o daghan tinukod nga infrastructure ug mas taas ang risgo nga madawat sa mga kalamidad niini. Physical vulnerability nagpasabot sa kahuyang sa usa ka lugar tungod sa dili ligod o dili maayo pagkabuhat sa mga istruktura o pasalidad. Poor constructed buildings, mga buildings nga dali ra maguba. Lack of proper drainage system, walay klaro nga agianan sa tubig, rason nga no magbaha dali. And lastly, inadequate infrastructure, kulang o dili ligod ng kalsada, tulay o uban paggamit sa komunidad. Socio-economic vulnerability, poverty, lack of access to resources, and inadequate social service make certain groups more vulnerable to the impacts of disasters. For example, marginalized urban communities often live in flood-prone areas. Ang socio-economic daw is nagpasabot nga kanang mga tao nga pobre ug walay mga access sa government is madali maapektuhan sa mga kalamidad parehas sa baha sa syudad. And environmental vulnerability is urban areas are more susceptible to environmental degradation. Ismo daw na siya ang mga lugar nga mas dali maapektuhan sa kadaot sa palibot. Like for example, pagputol sa kahoy o deforestation. Tungod niini is mas grabe ang epekto sa mga kalamidad karon. Physical vulnerability is mao na siya ang mga bahin kung giunsa ang mga balay o construct sa mga makasurvive sa mga hazard like linog, pagbaha or sunog. For example, ang mga daan o walay mga atiman nga mga tulay mahimong mabuak sa panahon sa bagyo. Number 2, social vulnerability is nakatutok sa mga tao labi na sa mga grupo nga mga nasa delikado tungod sa ilang kahimtang. Dili tanan pareho ang effect sa hazard. Example, ang mga tigulang or naay kapansanan mahimong lisod sa paglikay sa ilang kaugalingon or pag-evacuate or pag-access sa medical care during a crisis. Number 3, economic vulnerability is mauna siya ang katason or kalig-on sa syudad to handle hazard. Ang mga syudad nga naay huyang ekonomiya maglisod sa pag-andam o pagbangon sa crisis. Example, ang mga lokal nga gobyerno nga adunay gamay nga budget nga dili maka-invest sa mga nabagyuhan, early warning system or tabang paghuman sa katalagman. And fourth, environmental vulnerability is kung giunsa ang environment ug unsay gihimo sa mga tao nga kinaiyahan nga naghimo sa syudad nga hinungdan sa mga hazard. Ang pagkadaot sa environment may mong magkadako sa epekto sa hazard. Sample, ang pagpaputol og kahoy sa mga bukid duol sa syudad is makakos siya landslide sa panahong ting-ulan. And 5, institutional and governance is mga sistema o mga tao nga nagdumala sa syudad kung makahimo sila og epektibo nga plano or solusyon sa hazard. Ang pagdumala naghimo sa mga disgrasya nga mahimong likayan. Example, ang mga urban planner nang tugutan ang mga tao nga magtukod sa balay sa kapatagan nga dili bahaon.